Tinanggap ko na ang hindi inaasahang hakbang ni Eman Baco sa Pacquiao sa gitna ng kaguluhan kina Jillian Ward at Kobe Brown sa social media. Tinanggap ko na ang isang simpleng pahayag na nagdulot ng matinding reaksyon. Sa panahon ng social media, tila isang kisapanta lamang ang kailangan upang ang isang simpleng mensahe ay maging sentro ng usapan ng libu-libong tao. Isang larawan, isang maikling kwento o komento o ilang salita lamang ang maaaring magbukas ng samut-saring interpretasyon mula sa mga netizens. Dahil dito hindi na nakapagtataka kung bakit ang isang simpleng pahayag na nagsisimula sa mga katagang tinanggap ko na ay mabilis nakakuha ng pansin at naging paksa ng malawakang diskusyon online. Sa unang tingin tila ordinaryo lamang ang naturang pahayag. Maraming tao ang gumagamit ng mga katulad na salita kapag nais nilang ipahayag ang kanilang pag-unawa sa isang sitwasyon o ang kanilang kahandaang magpatuloy sa buhay. Ngunit sa mata ng mga tagahanga na matagal nang sumusubaybay sa mga personalidad sa mundo ng entertainment, ang mga simpleng katagang ito ay agad na nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. May mga nagsabing ito ay tanda ng maturity. May mga naniniwalang isa itong simbolo ng paggalang sa mga desisyon ng ibang tao. Ang ilan naman ay nakakita rito ng isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Habang lumalawak ang usapan, kapansin-pansin na hindi lamang mga tagahanga ang nakikilahok sa diskusyon, maging ang mga ordinaryong netizens na walang direktang kaugnayan sa mga personalidad na pinag-uusapan ay nagsimulang magbahagi ng kanilang karanasan. Marami ang nagsabing nakaka-relate sila sa konsepto ng pagtanggap. May mga nagsabing minsan na rin silang umaasa sa isang bagay na hindi natuloy. May mga nagsabing dumaan din sila sa yugto ng buhay kung saan kinailangan nilang tanggapin ang mga pangyayaring hindi na aayon sa kanilang mga plano. At may ilan na nagsasabing ang pinakamahirap na bahagi ng anumang emosyonal na karanasan ay hindi ang simula kundi ang proseso ng pagtanggap. Habang dumarami ang mga komento, mas lalong naging malinaw na ang tunay na dahilan kung bakit naging viral ang usapan ay hindi dahil sa anumang kontrobersya. Ang mas mahalagang dahilan ay dahil maraming tao ang nakakita ng bahagi ng kanilang sariling kwento sa simpleng pahayag na iyon. Sa modernong panahon, madalas ang naiugnay ng mga tao ang tagumpay sa pagkakaroon ng lahat ng gusto nila. Ngunit habang tumatanda ang isang tao, natutunan niyang hindi lahat ng nais niya ay mapapasa kanya. Hindi lahat ng plano ay matutupad. Hindi lahat ng pangarap ay mangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Dito pumapasok ang halaga ng pagtanggap. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. Hindi ito nangangahulugang nawalan ka ng pag-asa. Hindi rin ito nangangahulugang tumigil ka ng mangarap. Sa halip, ang pagtanggap ay isang anyo ng katapangan. Ito ang kakayahang harapin ang realidad ng may pagkalang at dignidad. Ito ang lakas ng loob na kilalanin na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ngunit maaari mo pa rin piliing maging mabuting tao. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming eksperto sa personal development ang nagsasabing ang pagtanggap ay isa sa pinakamahalagang hakbang tungo sa emotional growth. Kapag natutunan ng isang tao na tanggapin ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol, mas nagiging magaan ang kanyang pagtingin sa buhay. Ito marahil ang dahilan bakit napakaraming netizens ang naaantig sa usaping ito. Hindi nila nakita ang isang simpleng post lamang. Nakita nila ang isang mensaheng maaaring iugnay sa kanilang sariling mga karanasan. Habang nagpapatuloy ang mga diskusyon online, maraming tao rin ang nagsisimulang pag-usapan ang kahalagahan ng paggalang sa ibang tao. Sa panahon kung saan mabilis ang paghusga at madali ang pagbibigay ng opinyon, madalas nakakalimutan ng marami na may mga totoong damdamin sa likod ng bawat pangalan na nakikita nila sa internet. Ang bawat tao ay may sariling pinagdaraanan, may sariling laban, may sariling mga pangarap, at may sariling paraan ng pagharap sa mga hamon ng buhay. Dahil dito, marami ang nananawagan na mas pairalin ang pag-unawa kaysa sa paghusga, mas pairalin ang respeto kaysa sa mga negatibong komento, mas pairalin ang kabutihan kaysa sa mga haka-haka. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang tono ng usapan. Mula sa simple curiosity, naging mas malalim itong pagninilay tungkol sa emosyonal na pagkakaibigan at personal na pag-unlad. Maraming netizens ang nagsimulang magbahagi ng kanilang mga natutunan sa buhay. Sabing natutunan nilang hindi lahat ng gusto nila ay para sa kanila. May nagsasabing natutunan nilang mahalin ang sarili kahit matapos ang isang kabiguan. May ilan namang nagsabing natutunan nilang magpasalamat sa mga karanasang nagturo sa kanila ng mahalagang aral. Sa huli,
Ang pinakamahalagang bagay na lumalabas mula sa lahat ng diskusyong ito ay hindi ang mga haka-haka o interpretasyon ng publiko. Ang tunay na mahalaga ay ang mensaheng iniwan ng simpleng katagang. Tinanggap ko na. Isang mensaheng nagpapaalala na normal lamang ang masaktan, normal lamang ang malungkot, normal lamang ang umasa. Ngunit mahalaga ring matutong tanggapin ang mga bagay na hindi natin mababago. Dahil sa pagtanggap nagsisimula ang paghilom, sa paghilom nagsisimula ang pagbangon, at sa pagbangon nagsisimula ang panibagong yugto ng buhay. Marahil ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng maraming tao ang mga ganitong kwento. Hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil nakikita nito sila rito ang mga aral na maaari nating dalhin sa sarili nating buhay. Sa isang mundong puno ng ingay, minsan ang pinakamatinding mensahe ay nanggagaling sa pinakasimpleng mga salita. At kung may isang bagay na natutunan ng maraming netizens mula sa usaping ito, iyon ay ang katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang lumaban, kundi pati na rin sa kakayahang tanggapin ang mga bagay na hindi mo maaaring baguhin at magpatuloy ng may pag-asa para sa mas magandang bukas. At ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mga haka-haka dahil hindi alam ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ni Emma ng tinatanggap ko na. Ito ba ay tungkol sa meron ng ibang iniibig si Jillian Ward? Kaya naman, ito nasabi ni Emma. Pero kung ano man ang katotohanan sa pagitan ng mga isyong ito, dapat talagang malaman natin at dapat sanang magpaliwanag sa Emma kung ano ang ibig niyang sabihin at dapat din magpaliwanag si Jillian Ward kung ano ang koneksyon niya kay Brown, kung sila na nga ba o kung may pag-asa pa ba si Emma o hindi na, o wala talagang pag-asa si Emma. Ano ang naging reaksyon nila at ano ang dapat na gawin? Kailangan ba nilang mag-usap ng masinsinan upang malaman kung ano talaga sila at kung hanggang saan talaga sila, kung ano ang limitasyon nila sa kanilang relasyong dalawa, kung maaari bang maging sila o kung maaari bang madugtungan pa? Magkakaibigan lang talaga ang kayang ibigay ni Jillian kay Emma at si ang talaga ang kanyang gusto. Dapat linawin ni Jillian dahil siya lang naman ang nakakaalam kung sino sa dalawang tao ang kanyang gusto at sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa kanyang puso o sino ang nilalaman nito. Si Jillian Ward lang talaga ang makakapagpaliwanag habang si Emma dapat maghantay siya at huwag na munang mag-assume. At dahil sa sinabi niyang tinanggap niya o tanggap na niya, ibig sabihin meron talagang something na nangyayari. Ibig sabihin, kung ito man ay tungkol kina Jillian at Brown, ibig sabihin ay meron talagang namamagitan sa dalawa, habang si Emma ay wala na talagang pag-asa. At ito ang nakakalungkot dahil maraming umaasa na silang dalawa ang magkakatuluyan o umabot sila sa ibang level na hindi lang pagkakaibigan.